Good vibes lang. Marami kasing nagre-request na ang ikwento ko naman daw ay yung mga bakbakan, encounter. Sige, gagawa tayo ng video dyan sa susunod. Pero ngayon, ayoko kasing basta-basta magkwento ng mga ganyang karanasan. Lalo't maraming masasaktan. Ayoko maging one-sided dito sa istorya. Kasi ang pinaglalaban ng kasundaluhan dito ay peace. Ano ba yung main goal? Bakit may sundalo sa iyong lugar? Para maging peaceful, para maiwasan yung giyera. Yun po yung main goal, para maging peaceful ang isang komunidad. Dahil hindi po maganda ang epekto ng giyera, hindi po maganda ang epekto ng conflict. Pero naintindihan ko yung mga nagko-comment dyan na gusto yung action, gusto yung mga ganong topic. Pero as much as possible, iwasan natin yon kasi marami nang nagbuwis ng buhay sa ganyang mga pangyayari. Good vibes lang kasi tayo, seryoso kasi yung iba eh. Sabi nga ni brother, choose peace, not war. Ayan. Ito na lang ikwento ko kasi naalala ko lang way back 2018 nang pumunta kami doon sa isang kampo ng MNLF. Yan. Ito yung kwento, medyo nakakatawa pero yung mga MNLF dito, pag malaman to or mapanood tong video ko na to, siguro nung tatawa yan. Yun nga ang nangyari, nagbisita kami doon kasi may gift giving kami kasi December yun eh. Matikas yung battalion commander namin dito kasi nagkaroon siya ng effort para ma-reach yung commander ng MNLF that time na makapasok kami doon at makapag peaceful negotiation at magkaroon ng dialogue sa kanila. On the top of that ay nagbigay tayo ng mga regalo sa mga bata doon sa loob ng kampo doon sa MNLF camp. So ayan, yung makita nyo yung picture dyan, ako po yan yung pinakagilid and then kasama ko nakaupo. Lahat na yan nakikita nyo ay mga MNLF brothers na yan. Shout out sa mga MNLF brothers dyan sa Sulu. Assalamualaikum sa inyong lahat. Itong next picture naman, yan ay paalis na kami niyan. So napicturean ko pa sila yung paalis kami. Ayan, so may nakakatawa lang kasi pangyayari dyan. Ikaw pa naman papasok ka sa unfamiliar na place like doon sa kampo ng MNLF. Full battle gear lahat yan nakikita mo. Marami din kami pero mas marami sila. Although hindi naman kami nagpunta doon para magkaroon ng giyera, kundi magbigay ng mga regalo, magkipagkaibigan sa mga kapatid nating MNLF. Siyempre, may music dapat yan kasi may mga sayawan yan eh. Magsayaw yung tropa para mapanood ng mga bata na anak ng mga MNLF. Pag set up namin ng sound, nung paandarin na namin yung generator, ayaw mandar. Ewan ko kung kinakabahan yung mga tropa na magpaandar. Grabing paandar nila. Awkward talaga yung moment na yan dahil grabing katahimik kasi hindi kami sanay na magkaroon ng CMO activities na masyadong tahimik ang lugar. Nagbigay na lang kami ng mga foods. Pero yung nakakatawa talaga doon, hindi talaga mag-andar yung generator. Siguro, isa na rin yun sa kaba, parang kinakabahan yung tropa. Grabing kaba ng tropa na ikaw pa naman na nakikita mo sa paligid, puro full battle. Tapos kami, ilan lang din kami doon, di ba? So hindi talaga maiwasan na mapaisip ka talaga na isang lagatik na isang accidental fire lang yon, ubos ang lahat. Natatawa lang ako ngayon na iniisip ko, natatawa lang ako na grabe pala yung pinaggagawa namin doon. Ngayon, proud ako, syempre, kasi naranasan ko yung mga ganon. And gusto ko lang i-shoutout yung mga MNLF brothers dyan sa Sulu. Shoutout sa inyo. Someday, babalik tayo dyan at mag-vlog naman tayo dyan. Ayos! Hurra! Saludo sa inyo, mga brothers.